Andito na nga kami sa Rizal sa bahay ng aking kakambal. So eto, nagplano naman kaming lumabas at mamili ng lulutuing spaghetti para sa merienda ng mga bata dahil nagustuhan daw nila ang aking spaghetti nung kami ay nung sila ay bata-bata pat magkakasama kasi kami noon ng aking kakambal dito sa Baguio. Lumipat lang sila ng Rizal. Ayan, so kasama niya ang kanyang asawa at ang kanyang buong pamilya. So ayun na nga po, naglibot-libot kami dahil nga katulad ng sinabi ko sa aking nakaraan na vlog, ang ganda ng Rizal, para po siyang Baguio, bulubundukin, ayan, at saka presko ang hangin. Kaya naman nag-enjoy kaming mag-joyride. Dito lang naman yan sa loob-loob ng barangay na kung saan nakatira. Ayan, lumabas kami upang mamili lang ng konting ingredients para sa lulutuin kong spaghetti dahil nag-crave ang mga bata. Sabi nila, tita, napakasarap ng spaghetti mo, baka pwede ka namang magluto. O ako naman, o sige siya, magluluto ako. So ayan, habang kami ay binabaybay natin ang lugaring ito, ayan, nag-enjoy naman ako na mag-video o mag-sightseeing kasama ang aking kakambal. Ang ganda ng kanilang lugar talaga, napaka-presko at ang hangin-hangin. Siyempre, nakamotor ba naman? Oh, nakita nyo ba yun? Magkamukha ba kami ng aking kakambal? Ayan, kasama nga namin siyempre ang aking bayaw na siyang taga-drive ng motor. O diba? Enjoy lang kami, guys, ano? Ang sabi nga ng bayo ko, baka gusto nyo rin tumira dito kasi napaka-presko ng hangin, hindi katulad sa Baguio na malamig. Kaya minsan si Marion, di ba, inuubo o kaya ina-asthma. Pero kasi syempre ang aking asawa naman ay siya ang magdidesisyon niya na kahit gusto ko namang manirahan dito sa lugar na ito, ay syempre hindi naman ako ang magdidesisyon. Pero gusto ko pa rin. Kaya lang, mas gusto ko pa rin ang Baguio dahil ang lamig. Dito kasi sa Rizal, minsan ay napakainit. Nung time na to, hindi siya masyadong mainit dahil tag-ulan nung kami ay bumaba ng Rizal para mamasyal. At saka nga pala, kaya kami na mamasyal ng Rizal, o di ba, nabubulol na naman ako. Ayan, dahil graduation ng aking pamangkin, ang panganay, ang bunsong anak ng aking kakambal, si Liam. Ang kanyang panganay na anak naman ay nakakuha ng flying colors o achiever sa school nila. Kaya naman talagang bumaba kami ng Rizal para lang makiselebrate sa kanilang graduation. Konting salo-salo lang naman at ako pa rin naman ang nagluto ng fried chicken, ayan, at saka spaghetti, kung di ko matatanda ng aking inihanda nung time na yun. Nagpunta nga rin pala kami sa sa bilihan dito ng mga ingredients, ayun, nasabi ko na kanina. So ito pa lang, nagdito pa lang kami nagjo-joyride. Ang ganda talagang magmotor. Alam nyo ba, guys, yung pagmumotor, kinakatakutan kong sakyan yan dati, pero ngayon at least medyo okay na. So ayan yung aming pinamili. Ayan, bumili din kami ng mangga dahil meron kaming alamang. And hindi ko kasi alam kung tawag sa ibang lugar ng alamang, basta sa amin alamang, yun po yung shrimp paste na sinasabi. So ayan yung aming pinamili. Bumili kami ng snacks, chichirya, ayan, para sa mga bata habang sila'y nanonood. O ayan, si Marion ang saya-saya na naman niya dahil meron na namang chichirya. Ganyan talagang mga bata milig sa chips, pero wag naman pong masyado para sila naman pa hindi magkasakit, paminsan-minsan lamang. Ayun naman ang aking anak na si Roan, ang cute-cute talaga ng anak ko. So eto na nga po. Ayan, umuwi lang kami saglit, tapos bumalik kami sa grocery para bilihin ang ibang ingredients dahil kulang ang aming nabili sa Alpha Mart. So nakita niyo naman yung mga pinamili namin, panay snacks lang. So nagpunta kami dito sa grocery ng city ng Rizal. Ewan ko na kung anong lugar na nga ito, nakalimutan ko na, guys. Kasi naman, ayan, hindi ko na mapamiliarize yung mga lugar dahil bago lang ako dito. So sa madaling sabi, ayan, tapos na kaming mag-grocery. Ayan, kompleto na ang aming grocery. Kaya naman pupunta na kami sa bilihan ulit ng mushroom o kabote. Ayan, ay vlog ko na po yun pero ito po yung kabuoang vlog niya para naman po hindi maikli. So ayan, binidyo ko muna yung buong paligid na nakikita ko para naman matandaan kung saan kami nagpupunta habang inaantay ko yung aking bayaw na nagpark ng kanyang motor doon para kami ay makauwi na at maumpisahan ng mailutang spaghetti. Pero dahil nga dyan, pumunta muna ulit kami sa bilihan ng mushroom, guys. Ito nga pala siya. Ayan, si Kuyang. Yung pinagbilhan namin ng organic na mushroom. Ayan, ipipicture natin ang mushroom ang kanyang mushroom. Ayan, pangalawang beses ko na po itong blinag. So medyo mahaba-haba yung vlog natin yun para makita po ninyo kung ano talaga yung itsura at ang kanyang mga variety ng kanyang mga mushroom. Ang mushroom niya, guys, napaka-organic talaga. Ayan, hindi po siya ano bang tawag doon, maraming nilalagay na mga
masama sa health. Ayan, hindi ko nababanggitin kung ano yung mga yun, baka makasira pa sa ating vlog. So ayan na nga po, habang kanyang binubuksan, so ito yung nasa harapan. Ang dami niyan guys, no, iba-ibang variety yan, hindi pa siya masyadong lumalabas yung iba, pero magkakaibang kulay yung mga kanyang mga mushroom. Ayan, di ba, meron tayong pink dyan, o di ba sa susunod naman meron tayong yellow. Ang ganda nung itsura ng mga mushroom niya guys. Lahat ng mga yan ay nakakain, organic, sarili po nila yan guys. Napakaganda, o di ba? Kaya ayun, para naman masaya yung ating pagbili ng mushroom, syempre nilibot ko muna yan at pumayag naman yung may-ari na i-video ko ang kanyang lugar. So ayan nga po, ang dami niyang pangalan nito guys. Bakit ka nawawala ako sa aking sarili? Ayun, naisip ko na ang plantation ng kanyang mga mushroom. Marami yan guys, lahat yan nakatakip. Napaka-organic niyan talaga. Kaya pwedeng-pwede natin yang kainin at napaka-healthy. Ayan, so yun nga po, kulay puti naman itong variety na ito. Hindi ko na masyadong tinanong kung ano yung pinagtutubuan ng mushroom nila guys. Binidyo ko na lang lahat dahil nga excited ako. Ngayon lamang kasi ako nakakita ng plantation ng mushroom na organic. Ang nakikita ko lang dati ng mga mushroom ay yung tumutubo ba dun sa mga puno ba yun? Kapag bumababa kami ng probinsya. Alam niyo ba yung tain ng kalabaw? Nakakita na ba kayo ng ganun? Minsan nakakita ko ng ganun nung medyo bata pa ako kapag nagbabakasyon kami sa Pangasinan sa lugar ng papa ko guys. Nakikita ko dun sa may mga tain ng kalabaw, may mga mushroom doon. Pero alam nyo, nakakain din yun. Actually, ano lang din yun, organic. Kasi hindi siya nahaluan ng ibang mga pampatubo ng mushroom. Ano bang tawag doon? Ayun nga, hindi siya basta-basta nilalagyan ng fertilizer na may mga maraming achiboreche. Ayan na nga po yung sinasabi ko sa inyong mga benefits niya. Diba ba't hindi ko ba masyadong tinignan? Ayan, para naman mapakita ko sana sa inyo. Napakaluwag ng kanyang mga plantation guys. Ito yung pinakamaluwag. O diba ang cute ng kulay ng mushroom na yan? Siguro pwede na yung kuhanin o i-harvest. At pwede na nilang ibenta. Ayan, ang gaganda ng mga kulay nila. At saka alam nyo ang mushroom guys, diba ito yung pamalit natin sa karne. So huwag tayong masyadong magkarne, mushroom na lang ang ating ipamalit. Kaya lang syempre masarap pa rin ang karne ha. Ayan, so eto na nga po yung iba. Panay na lamang ako voice over ngayong araw na ito. Paano ba naman kasi natatakot akong ma-CPR, kaya wag po kayong magsasawa sa aking boses. Ayan, ikinikwentuhan ko naman kayo, kaya tutok lang kayo sa ating video. At kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-click mo din ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. At sa ating Facebook account naman guys, baka pwede ka namang mag-follow dyan. Ayan, at kung meron po kayong naisabihin o nais i-comment, meron naman po tayong chat box o comment box na pwede nyo pong ilagay ang inyong mga pwedeng sabihin. So ayan nga po, dahil tapos na tayong mag-tour, o diba, lumabas na ako kasi nakita ko ang daming halaman ni kuya, may mga kamote pa siya. O ayan na nga po, siguro mga 500 grams daw yung nabili ng aking bayaw. So kasama yung mga stock, sabi nila sa amin kung gusto daw ba namin na isama yung mga stocks o yung mga dulo ng mushroom, kasi pwede daw pala yan i-powderize at pwede pa rin ihalo yan sa pagkain. So 500 grams yung aming nabili. So meron na silang ready na pwedeng ibenta sa customer na hindi mo na kailangang i-harvest. Pero mas maganda rin kapag i-harvest, no, habang ito'y binibilo. Pero okay lang kasi naman bagong harvest naman yun. Kaya ayan, pwede na natin siyang ibilihin at iuwi. So diba ang dami naming napamili. So eto na nga, nakarating na kami sa bahay, kumpleto ng aming mga nabili. O diba? O ayan, yung mushroom ang dami naming nabili. So hindi lamang sa spaghetti namin yan pwedeng ihalo. Pwede rin sa ulam. Ayan yung aking bulinggit, iniwan ko siya. Buti na lang hindi siya umiyak. Ayan, nagugasan ng kamay ang aking anak na si Marion dahil marumi ang kanyang kamay dahil galing kami sa labas. Ayan, eto na nga guys yung nabili naming mushroom. Ihahalo natin yan sa spaghetti. Ayan, hindi siya yung ang ginagawa ko kasi sa ingredients ng aking spaghetti, yung button mushroom na tinatawag, tapos chinachop ko na lang siya yung nakalata. Pero this time, fresh na fresh organic. So nagluya tuloy. Naghiwa na ako ng sibuyas at saka ng bawang. Igigisa ko na yan. Ayan, nandyan din ang ating hotdog, ang ating ground pork, at ang ating pasta, naluto ko na rin yan. So ito na nga po yung ating mga ingredients. So ayan ang ating mga anak. Habang tayo magluluto, syempre dapat tahimik sila. So ayan, nagisa ko na nga ang bawat ingredients. Ayan, nilagay ko na rin ang ating
mushroom guys. Ayan yung mga may nasangkap natin, parang alam mo isang buong kaldero, ito isang malaking kaldero. Pero sa ingredients pa lamang, ayan nangalahati na. So ito na nga pong ilalagay natin, 2 condensed milk na lata na malaki, isang evaporated milk, at syempre ang ating tomato sauce. Ayan, o diba, yan ang ating sauce. Napakadami, muntik na siyang lumuwa. Pero mamaya luluwa na yan dahil nga marami akong nilagay na ingredients. So nilagay na naman natin ang mushroom kasi sabi ng bayaw ko, damihan mo pa yung mushroom. Kaya naglagay ako kaya nilagyan ko na naman muli. O diba, sabi ko sa inyo, ang dami pero ang laki ng kaldero. Muntik na siyang hindi kumasya. Kaya transfer ko siya sa mas malaking kaldero para hindi siya umapaw. So ayan na nga, nilagay na natin lahat ang ating mga masasarap na gatas at cream. Ayan, isa pa rin yan sa ingredients ang cream. So ito na nga ang ating cheese, masyadong creamy dahil nga pang batang pagkain. Ganyan talaga yung version ko ng spaghetti na natutunan ko sa tita ko kung saan ako tumira noon sa Manila. Ganito ka magluto ng spaghetti lalo na kapag bata ang mga kumakain. Pero guys, alam nyo, kapag nagluto ako ng spaghetti, hindi ko na siya natitikman kasi dahil siguro kapag nagluluto ka, hindi mo na masyadong malasahan yung kinakain mo. Pero sabi naman ng aking mga kapamangkin o sino man nag-attend ng birthday ng anak ko na ganyan ako magluto ng spaghetti, sabi nila masarap daw. Ayan, so eto na nga, tapos na nating maluto yung ating spaghetti. Grabe guys, ang dami, isang buong kaldero. Nilagyan ko na siya ng cheese, kaya na syempre nilagyan ko pa siya ng toppings na cheese. So ayan, kakain ng ating mga bagets. Ano kaya ang kanilang masasabi sa ating spaghetti? Ayan, nahihiyang magsalita sa video pero o di ba, tignan niyo naman yung laman ng kanyang plato. O di ba, ang dami niyan pero naubos na nila dalawa dalawa sila ng kanyang kapatid. Ayan nga pala yung dalawa kong pamangkin, yung anak ng aking kakambal. Alam niyo ba, nalagaan ko yan sila nung mga bata pa sila. O nandun si Mario nakikilambing sa kanyang mga pinsan, natutulog pa. Ayan, minsan lang kasi nila yan makasama. Sana sa susunod na bakasyon makapunta ulit kami dito sa Rizal kasi iniimbita kami ng aking kakambal at sarap pamasyal. Ayun lamang po, bye bye po, God bless everyone, bye bye.